Magandang hapon, oras natin we got 30 minutes after 1 o'clock, Sabado. Happy weekend, September 7, 2024. Ito po ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Radio. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Digital Love Line. Love Line. Digital Love Line. Love Line. Thanks God, Sabado, no? September 7, 2024. Happy weekend po sa ating lahat. Sa ulitin po, welcome na sa Wanted Sweetheart / The DJ Love Lines. Ayun po sa mga solid supporters, viewers natin, listeners, no?
Mamaya po may shoutout tayo ha. Share lang po ninyo yung live natin po ngayong hapon ng Sabado. I-share lang po ninyo ng public sa wall ninyo ha. Para makita ko po, dapat public. No? Isa lang, isang bisis lang. Para hindi ko kayo magka-problema sa account ninyo. Kasi minsan pag sobra-sobra share nyo, delikado. Ma-restrict po kayo. No? Para ma-shoutout ko lang po kayo. Tapos pwede mo naman burahin mamaya kung tapos mo na marinig ang pangalan mo. Isang share lang ng live natin ha. Mamaya po pag may time, pagkakataon na maisingit ko, i-shoutout ko po kayong lahat. Sa lahat po ng mga viewers natin sa iba yung dagat, mga OFW. Good morning, good morning! Good morning! Magandang umaga, tanghali, gabi! Ilang araw na lang po ba bago ang Pasko? No, nakalimutan kong before Christmas, no? Ilang araw na lang po ba? Malapit na. $108 days, 10 hours, 21 minutes before Christmas. Isang pagsapit ng isang daan yan, no? Mabilis na lang yan, parang hinahatak na lang, no? Kalain mo 365 days yung araw sa isang buwan, ay isang taon, no? Pero ito 100 days, mabilis lang po yan, ha? Sige, samahan niyo po kami all the way until 3:30 ngayon pong hapon ng Sabado. Sa mga gusto po mag-share ng love lines nila, open po yung linya, pa-line up po kayo. Kung ayaw po ninyo ng wanted sweetheart, no? Kung ayaw po ninyo sakit ng ulo, at kung gusto mo bawasan sakit ng ulo mo, ma-share mo yung problema mo ngayon, love problem, no? Financial problem. I-share lang po ninyo dito sa programa natin para lahat tayo mamroblema. Hindi lang yung ikaw lang, wag mong suluhin yung problema mo. May karanasan po kayo dyan, mapupulutan po natin ng aral. Pwede, no? Para naman po lahat makarelate. Pero kung gusto mo sakit ng ulo, no, pwede po, no, PM po kayo. Hanapan po namin kayo ng sakit ng ulo. Sa mga naghahanap ng sweetheart dyan. Sige. Nasa linya, may makakasama na po tayo, manager. Pasuyo muna. Good afternoon ha. Good morning po sa iyo, lovely England. Mayong aga daday. Kay Lizel Vasquez Nagalias. Hala, ako ay gising pa digit 12:30 na dito. First time ko nakaabot sa afternoon edition mo. Ay, ganoon. Wow, first time. Matulog ka na. Huwag mo nang patagalin. Baka ma-addict ka pa panood sa akin. Matulog ka na, Day. Lizel Vasquez. Thank you, madam na. Si Pepper de Ocampo. Ready ka na ba? Ready saan? Ready daw saan, manager? Magsishare to ng love lines o maghanap ng sweetheart? Gusto niya mag-guest natin ngayon? Sige, mamaya ha. Tawagan natin to si Miss Pepper de Ocampo. Tingnan nga natin yung galing mo. Kasi ito mahilig mang bash to Tingnan natin ngayon yung galing mo. Tingnan ko lang yung galing mo. Yung mga mahilig mag-basher dyan, try nyo nga sumali dito. Kayo nga ibabash namin. Ito na po, nasa linya. Si Romeo, pagkatapos si Tiffany. Tama po ba, manager? Ito po yun kahapon, si Tiffany, no? Okay. Yung nasa Japan. Okay, Madam Tiffany, magandang hapon pong muli. Welcome back. Nasa Japan si Miss Stephanie. Huwag po kayo tumapat sa ilaw, ma'am, para hindi po kayo against sa liwanag. Yan, ganoon. Si Romeo, saan po kayo ngayon, sir? Romeo?
Sir, nasa Bohol, sir. Sige, wag pong igalaw ang cellphone kasi maingay. Nakapatong pa ba yan sa lamesa? Opo, sir. Oo. Sige. Wala pa kayong asawa ngayon. Wala po, sir. Sige, usap po kayo ni Ma'am Tiffany. Timer start. Pasok. Hello, sir. Gusto ka? Kumusta rin, ma'am? Hello. Gusto buhay-buhay dyan? Okay lang, ma'am. Okay lang ba? Oo. Kape Taga saan tayo. po kayo, ma'am? Saan po? Diyan sa Pinas? Opo. Taga-Pindo. Saan po, ma'am? Diyan sa Pilipinas, sa Pindo. Ay, Manila. Okay. Ilang taon ka na, sir? 58, ma'am. Ah, 58. 1966. Di naman mukha naman, hindi ka naman 58. Ilang taon, Ma'am? Tingin niyo po? Mukhang? 58 na po, sir. It was one. Mukhang 45 lang si sir. 45. Oo. Hindi Bakit kaya na- tama sa akin, sir, kasi 50 ano na ako eh, mukha ka lang 45 eh. Nagandaan po kayo, ma'am. Ilang taon ka na nga po, Ilan? Ma'am? 56, no? Kahapon kasi nag-guest natin to si Ma'am. Hindi lang siguro napanood ni Sir. Hindi ako napanood ni sir. Siguro. Ano na, sir? Ano pinagkakaabalahan mo? Isa akong pintor, ma'am. House painter. Ah, magandang trabaho yan. Katatapos lang kontrata namin, ma'am, sa dito sa amin, sa Bohol. Tapos, nag-antay na naman ng dati, pina-applyan ko. Ah, ba't ganun, sir? Pag tapos na, wala nang trabaho, apply ulit? Yes, ma'am. Pag walang trabaho, dito lang sa bahay. Ah, o tama yun, sir, para menos gastos. Magastos lang. Ano na, sir? Magastos din pag sa bahay lang, ah. May stars ka sa beauty ko. Joke. Maganda ka kasi, ma'am, eh. Ano lang yan, sir? May filter yan. Siyempre, nag-ayos ako, televise, buong nationwide yan. Nakikita tayo sa TV. Ay, sa TV, sa mga cellphone. Saan ka ngayon, ma'am? Sa Japan po. Nasa Japan ka ngayon. Kaya pala, maganda ka, ma'am, eh. Puti-puti mo. Hindi, sir, ano lang yan. Pero pagka napunta na ako ng Manila, ano na rin, maitim na rin. Umiitim mga tao dyan, di ba? Mga maiitim tayo dyan. Opo. Ano ka, ma'am? Single? Widow? Single, sir. Baka ikaw Single. na iniintay ko. May anak ka, ma'am? Meron, sir. 3. Maganda. Ikaw, sir. May anak na yung asawa mo? 4 ang anak namin, ma'am, sa asawa ko. 3 Oo. lalaki, may pamilya na. Isa yung babae na sa Manila ngayon. Mga Wala, nag-work na. Yun wala pang asawa. Sa Bohol, andyan yung Chocolate Hills, di ba? Dito, ma'am, sa Bolan, Chocolate Hills. Pero malayo sa amin dito. Wala na, tinanggal na dun, Ma'am. Yung Chocolate Hills, nilipat na dito sa may sa may Pangasinan, banda, Ma'am. Ay, ganun ba? No, nilipat na. Naiba na? Naiba na, nalipat na. Mga resort na lang. Wala akong bagsak eh. Oo, Geography tsaka sa history eh. matagal ka kasi sa Japan kaya hindi ka nakauwi dito, wala kang balita. Yung Chocolate Hills na nilipat na sa Pangasinan. Ito na sigurado. Sir, tanggalin mo nga yung salamin mo. Mas makakabata siguro pag wala ka sa lab. Oh, di ba? Nakita ko yung mga mata mo. Mahiya.
First time ko kasi dito, ma'am eh. First time. Pareho tayo first time. Nakapunta ka ng Bohol, ma'am? Di pa nga eh. Kung dadalhin mo ako dyan, why not? So, kung makauwi ka, ma'am, gusto mo pupuntang Bohol, ano ka dito, pasyal kita dito. Oo ba? Basta wala akong gagastusin lang. Ano, ma'am? Ba't nabibingi kayo? Ba't ka nagpagkasasabing gagastusin nabibingi? Maraming mga resorts dito, ma'am, na beach, magaganda rin. Ano sir, malay mo makarating ako dyan. Magkano ba pamasahe dyan? Hanggang galing Manila Airport, tapos papunta rito, Panglao Bohol Airport, nasa mga 3K, ma'am, plus 3,000 plus. Isang oras lang yun, biyahe mo sa aeroplano. Diyan na lang kayo maninirahan sa Kaiser. Kasi sabi ni Ma'am kahapon, gusto niya mag for good dito sa Pilipinas, magninegosyo na lang. Sir, kung mayroon pong mapapangasawa, ganun. Oo nga sir. Okay, ma'am. Ligawan mo muna. Oo. Ilang kayo magkakapatid sir? 3 lang kami, ma'am. 2 babae, ako lang bunso, tapos ako lang lalaki. Namatay yung isa bago lang, ma'am. Mga 1 year na ngayon. 2 na lang kami sa kapatid ko. Nandyan sa Manila, ma'am. Pero buhay pa yung magulang mo. Yung papa ko, wala na. Yung mama ko na lang. Kami na lang 2 dito sa bahay, ma'am, sa Bohol. Tama, alagaan mo yung namin mo. Kasi, Matanda na rin mama ko, ma'am. Mga 87 na. alagaan mabuti. Pero malakas pa siya, ma'am. Nagtatanim pa ng mga gulay dito sa amin. Malakas pa. God is good. Malakas pa mother mo. Ako wala na ay ko eh. Pero pag may trabaho ako sa malayo, pinabantayan ko sa pamangkin ko yung anak ng kapatid ko, babae. Kasi nag-asawa na yun. Pero may bahay sila sa unahan. Pag wala ako dito, siyang pinapatulog ko dito kasama yung pamilya niya. Tama yun. Anong height mo, sir? Mataas ka? Ma'am? Anong height mo? Mababa lang ako, ma'am. 5'4". 5'4". Ikaw? Kumpleto naman. Buong-buo, ma'am, kasi mahilig ako sa sports eh. Baka ako kasi nakaupo ka mamaya wala ka ng 1 pa, 2 pa. Joke lang. Kompleto, ma'am, kahit tingnan mo. Naglalaro ako ng tennis. Oo, maganda yan. Tapos nagtuturo ako dito sa amin sa mga pulis. Mga tennis player sila dito, lahat. Ikaw, ma'am, anong height mo, ma'am? Maliit lang din ako, 5 feet. Ang ang tangkad mo. Hindi. Matangkad ba yun? Dahil mga 5'2". Matangkad yun. Tapos, Madaya lang tingnan yung baba. tapos maganda ka pa. Hindi, sabi mo lang yun. Kita naman sa nakita naman dito sa Siyempre, sa mga sumasali dyan, magaganda at mga gwapo eh. Oo.
Di ba Patag- magpapakita ba kayo sa DJ? Matagal ka na dyan Ano? sa Japan. Hindi ba? Lang. Bago pa lang. Iba-iba, ibang trabaho. Ah, Kung saan makakarakit. may pamilya ka ma'am sa inyo? Nakatapos ka sa nakagraduate ka ng ano, sa studies mo, nakagraduate ka. College level lang ma'am. Anong course? Commerce. Major accounting. Hanggang Ah, third year lang ako ma'am. Tapos palipat-lipat ka ako eh. Kaya nga hindi nakagraduate eh. Nag-aaral din ako ng Ano na- BSA ma'am. Ako mo asawa mo dati. Taga Mindanao ma'am. Doon kami nagkita sa college. Yung pag-school namin. Hindi, yung asawa mo nasa na, naghiwalay kayo? O, 15 years na ma'am. Hiwalay na kami, 15 years na. Hindi ko na alam kung nasaan na yun. Ay, yung Naghiwalay. mga anak nyo, sir, saan po yung mga anak nyo? Nasa kanya? Nasa Mindanao, sir, ang tatlo. Mm. Nasa Hingoob ang isang babae yung panganay. May asawa na sundalo. Yung dalawang lalaki ko nasa Bukidnon, nagkaasawa rin ng teachers. Yung bunso namin na babae nasa Manila, yun ang wala pang asawa. Mm. So, wala po kayong kasakasama dyan. Kami lang dalawa sa mama ko, ma'am. Ah, sir. Ako, sir. Ay, ang kakalawak ka. Tinawag akong ma'am. Ay, okay. Ayun po pala. So, After nun, asawa mo, wala ka na naging iba. Wala, ma'am. Parang naano ko nung nagkahiwalay kami, ma'am, parang naano ako eh, yung kasi naghanap siya ng iba eh, tapos nakita ko sila eh. naabot. Parang naano ako, ma'am, ba? Ano reaction mo nung nakita mo? Yun nga, nakita ko sila sa akto. Na, Ko alam kung anong gagawin ko, ma'am eh. anong ginagawa, sir? Halimbawa, nakita ko sila eh, na-preso din ako ngayon. Anong ginagawa nila nung makita mo, naaktuhan mo? Oo, ano ginagawa nung nakita mo? Yun talaga, ma'am, sa akto talaga, nakita ko talaga sila. Anong, Nakahubad sila. anong ginagawa, sir? Talaga? Anong ginagawa? Sa park, sir? Sa park sila nakaupo? De, sa tinitirahan naming bahay kasi nag-shop ako, sir eh. Mm. Art and sign. Mm-mm. Tapos, yun ang binubuhay namin doon sa Mindanao, art and sign, shop ko. Mm-mm. Eh, marunong ako mag-print ng t-shirt, mag-drawing, lettering, kasi maharap lang kami sa paaralan. Mm-mm. Eh, hindi ko alam, sir, kung naano sa babae, sa asawa ko yun. Pare ko pang lalaki. Mm. Hindi mo kilala yung lalaki. Pare ko, ma'am, pare. Kumpare po, ma'am. Mm-mm. Kumpare mo. O, kumpare ko, ma'am. Anong pagdating nyo, sir, nung umuwi po kayo, anong nakita nyo? Anong nabutan mo sa kanila? Nakaubad sila dalawa, sir. Ay! Nang sapatos. Natulala lang ako, sir. Bigla natulala ko. Hindi ko alam kung anong gawin ko. O papatayin ko ba sila? Kasi matakot rin tayo sa ano, sir, eh. Kung pinatay ko sila. Bawal banggitin yan dito. Mamaya ma-abuse tayo, maputol live natin. Yun na nga po. So, anong ginawa mo? Ikaw ang umalis o siya ang pinalayas po ninyo? Yung lalaki, sir, nakatakbo. Tapos ako, nakaupo na lang. Iyak ng iyak na ako. Oo. Tapos, humingi siya ng tawad sa akin. Mm. Hindi ko pa alam kung anong inano ko doon sa kanya. Kasi iyak na iyak ako. May trabaho ko, sir, na mga t-shirt printing na pinaano sa akin. Yung mga anak po ninyo, saan po that time? Nasa school po ba? Wala siyang kasama? Sila doon? Sir, Yung mga anak po ninyo, bakit dalawa lang sila ni kumpare mo doon? Saan po yung mga anak ninyo that time? nasa kwarto kami, sir, eh. Tulog na yung mga anak ko, eh. Elementary pa yun, eh. Gabi na po ba nung umuwi ka? Gabi na, sir. Ay hala, hindi sila magaling. Alam nilang pauwi ka na doon pa? Sana nung aga pa.
Hindi, hindi kasi si Sir. Wala rin pala Sir sila. DJ. Panggabi si Sir, kaya gabi ginawa. Araw siguro ah. Hindi, kasi may ginawa ko doon sa munisipyo, sir. May pinapaliteringan sa akin. Yung nag-overtime kami doon eh. Ano ba talaga? Sabi niya nag-print ng t-shirt kanina. Pagdating ko, yun na. Kumpare ko pa. Pero yung kumpare, sir, yung kumpare ko, ano na, sir, namatay na din yun. Okay. Ang saklap naman pala niya. Kaya, nung nagkahiwalay kami, ma'am, parang naano ko sa babae ba, parang wala na akong gana magkano. Pero, hindi natin masabi kasi matagal na din yun eh. Sakit naman ng iyong karanasan. Sir, Masakit na, ma'am. Nakatulala ako, umiyak. Iyak lang ako, ma'am. sino mas gwapo sa inyo? Ma'am, Sino mas gwapo sa inyo nun? sa, Yung lalaki, yung pare mo, sino mas gwapo sa inyo? wala, tumakbo, ma'am eh. Tumakbo eh. Hindi ko na lang hinabol, ma'am. Baka may baril kasi yung kapatid niya, pulis din eh. Takbuhin pala yun eh. Nabigla siya eh. Okay na rin yung ginawa mo. Kasi marami naman babae dyan. At saka kung ginawa mo yun na diba? At saka hindi nakakapanginayang yun. Kaya, ma'am. Basta ang mahalaga, may anak. Pero, bago ko, ma'am, sinabi ko sa kapatid ko nung sa Manila, pinapunta nila ako sa Manila para mawala yung ano ko. Matagal din eh. Kasi asawa mo yun eh. Di bali, asawa napapalitan, magulang hindi. Totoo naman po yun, ma'am. Hindi lang naman ikaw nagkaganyan. Maraming tao na mas marami pang problema sa'yo. Ang hindi ko lang alam, ma'am, bakit nagawa yun sa babae. Kasi alam naman sa mga anak ko at saka yung asawa ko, hindi ako nagiinom, hindi ako nanigarilyo, hindi ako Baka gusto mo sir yung umiinom. Gusto niya rin yung naninigarilyo. Yan, dyan nga ako nalito sa kanya, ma'am. Nagawa niya sa akin yun eh. At saka baka hindi alim siya. Alam na rin po ninyo yung rason, sir ah. Kaya alam mo sa sarili mo kung ano rason bakit niya nagawa yon. Ikaw yon, kilala mo asawa mo eh. Oh. Alam mo yon kung ano yung weaknesses niya, alam mo kung saan siya, anong kahinaan niya, mahina ba siya sa gwapo, sa macho. Oo, ganun. Yung, alam mo yon, kilala mo po yon. Alam mo yung rason ba't niya nagawa yon, sir. Tsaka siguro may kakulangan ka rin sa kanya. That's why. Tama. Hindi naman magawa yon kung may bigay mo sa kanya yung hinahanap niya eh. Diba? Hindi na ano yun. May kulang siguro. Baka kulang ang time. Alam mo yun? Kasi sa buhay mag-asawa, daming kukonsiderar dyan bakit nag-aawa, bakit anong rason, bakit nag-hiwalay, no? Hindi lang dahil mabait yung lalaki o walang bisyo. Minsan, baka baka hanggang diretso, pasok na lang sir, walang romansa, kaya ganun. Ayun, natumbok mo, Sir DJ. Hindi naman, sir. Talagang hindi ko alam kung anong mali ko sa kanya. Lahat inano ko sa kanya eh. Parte sa mga ganyan, sir, walang problema yun. Anong sagot niya nung tinanong, bakit mo nagawa ito sa akin? Bakit? Anong sabi, sir? Yung tinanong mo? Anong sagot? Ba't daw niya nagawa yun sa'yo? Anong sagot niya nung tinanong mo bakit niya nagawa yun sa'yo? Parang nadala sa sir. Yung pinapita na kumpare ko sa pira.
Yun na nga. Oh, so yun ang rason. Alam mo, no? Siguro kapos kayo, kaya ganun. Oh. Kasi kung bastante naman talaga, hindi niya magawa yun. Oh. Dahil sa pera. Oh. Pero alam naman niya sir na yun lang trabaho ko minsan mayroon, minsan wala. Kasi yung art and sign, 4 kami doon kompetensya doon sa Mindanao. Basta yun po yun. Alam po ninyo yung rason bakit ho kayo naghiwalay. No? Dahil sa kumpare mo, pera na bulag siya sa pera, ganun. Pero wala sir, matagal na yun. Oo Maganda siguro yung asawa mo, sir. Ma'am? Maganda siguro yung asawa mo dati. Hindi naman sa maganda talaga siya. At saka Kasi, iglesia. Iglesia. So ikaw sir, hindi iglesia. Siya iglesia. Katoliko ako, sir. Ay, ganun. Nung tumiwalag yun, hindi na yun iglesia sir. Automatic yun. Pagka ganun. Oh. Oo, tuwalag mo. Wala, hindi siya natuwalag, sir, kasi taga roon siya Tapos parang power siya doon sa iglesia May siya sa iglesia, yung katungdanan niya. Oo. Edi mali pa rin. Sa, Wala, mali yan. Pero kung nag-iglesia ka siguro, ayun, pwede kayong bumalik, no? Pero katoliko kay. May iba po tayo. Ngayon po, first time po ba ninyo ito na maghanap ulit sa tagal ng panahon, sir, na kayo ay iniwan ng asawa mo? Saka mo palang ngayon naisip na maghanap, pamalit sa kanya? nasa naman yan, sir, kung magkakaintindihan Ang ibig ko sabihin, wala po kayo naging girlfriend. Di ba? Ngayon ka palang naghanap. Ngayon pa lang. Ngayon, sir, wala talaga, sir. Ngayon ka palang maghanap. Dito, sir, hindi ako marunong sa cellphone, kaya nagpatulong ako kanina sa pamangkin ko. So ngayon ka palang po maghanap ng maliligawan, ganun. First time. Po, sir? Sige. Sige. Usap na lang po kayo. Ma'am, tanong po kayo, ma'am. Sir, baka dito ako makahanap, sir Bakit tatanong ko? Hindi, mas abstract sa, sa storya mo, sir. Ay, na po kasi busis nyo, ma'am. No, parang hindi po klaro ang busis nyo, ma'am. Wala po kayong headset. Hindi nyo narinig. Meron naman. Try nga po ninyo mag-headset. Ano niya, sir? Wanag na? Hello? Sige, ma'am. Maliwanag na, ma'am. Go ahead. Sorry. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko tuloy tatanong ko. Ewan ko, umabot sa langaw. Ano na, sir? Basta, continue, life is go on, continue lang. Huwag mo nang, basta kung may dumating sa'yo, i-grab mo kung talagang, diba? Totoo yun po, ma'am. Tayo naman, hindi porke nandito tayo kay Sir DJ, hindi naman ibig sabihin, pwede naman tayo maging friends, pwedeng, di ba, kung ano problema, pwede mong sabihin, pwede kang magtanong, kasi mahirap nang walang kausap, na lalo na pag may problema. Yes, ma'am, totoo po yun. Yun, kasama mo mother mo, alagaan mo siyang mabuti kasi 18 na siya, di ba? Opo, David. Pero malakas. Mali mo, baka mga tanim ng nanay mo. Ano po, ma'am? Ano mga tinatanim niya? Ano yun sa inyo? Yung mga Paano gulay, ma'am. tinataniman ng... Mga gulay, mga okra, talong, kangkong. Ano yun? Binibenta nyo rin sa o meron kayong ine-export, import nyo rin? Parang lang, pang
alam lang namin kung gusto kami mag-gulay. Ah. Kasi maano siya sa gulay eh. Talagang gulay. Oo, tama yun. Kaya nga hindi nakakapit. Kamukha mo yung bayaw ko. Ano rin yun? Pintor din. Ah, Mm. sa mga building din, ma'am. Oo, magaling yun. Kaya maganda yan kasi kung wala kayo, wala mga bahay-bahay na napaka-importante nung work mo. Yes, ma'am. Yes. Magkano ang mo, pagka halimbawa may magpapagawa sa yung bahay, magkano ang singil mo? Depende yun, ma'am, kung Magpapapaint. depende yun, ma'am, sa kalaki tapos kung pakyawan ba o arawan. Eh di maganda kasi kami nagpapatayo ng bahay, hindi ka mawawala ng trabaho. Oh, pero dito, ma'am, marami kasi mga pintor din dito eh. Yung na lang, yung mga suki-suki na lang. Kaya nga, lang yung, syempre, huwag ka lang masisira sa mga mo. Syempre, pag nakita naman nila na maayos ka, ikaw ang kukunin nila. Oh, marami din akong dito, ma'am, na trabaho. Karamihan dito, ma'am, eskwelahan. Oo. Kasi nagpapalittering din sila sa akin, nagpa-drawing eh. Pero ang malaking tanong ngayon, ma'am, kasi yun nga po, no? Sumali dito si Sir, baka sakali daw makahanap. Pero may chance po ba, ma'am? Naligawan po kayo ni Sir? Oh, why not? Bakit hindi? Diba, sir? Oo. Kasi sabi nyo kanina, pwede naman tayong magchat-chat, sabihan ng problema. Pero, Walang problema. kasi kasal po kayo doon sa una nyong asawa, ma'am. Patay lang ho yung pangalawa mong kinasamang hapon, di po ba? Nakwento mo yan kahapon. Pero kasal pa rin po kayo doon sa una. Ikaw, sir, kasal po kayo doon sa asawa nyo, sir? Ayo, Iglesia. sa atin dyan eh. Ano po, sir? Kasal, sir, sa iglesia kami kinasal. Iglesia ka na rin. Sige. Wala na, sir. Wala Ako na. pang tiniwalag sa iglesia. Wala na siya. Ikaw nang tumiwalag, ganun. Kaya pala. Oo. Kaya pala. Okay. Kasal pa rin yun, sir. Okay. Kasal pa rin yun. Kumain ka na ba, sir? Na oras na. Salamat, ma'am, kanina pa. Ikaw, baka hindi ka pa kumain. Hindi. Maya-maya pa. Maya-maya pa ako kain bago ako pumasok. Mag-alas 2 na, hindi ka pa kumain. Last stress na kay ma'am, sir. Hindi pa. Alas 3 na dito. Panggabi po kasi yan. Kaya, nagpuyat para makausap ka lang. Ikaw pa. Diba? Oo, tama. Okay, salamat, ma'am. Thank you. Okay lang yan na maski mag-friend tayo sa bigay ko sa iyo yung yung messenger ko tsaka Facebook ko. Okay, ma'am, okay. Ingat-ingat na lang palagi. Yung mother mo, wag mong pabayaan. Nandun nga sa nagtatanim naman yun eh. Kasi malapit na pista dito, ma'am, sa amin. Talaga. So, anong connection dun, sir, sa tinatanim niya? Pag fiesta po ba, mga talbos ng kangkong yung... Pag fiesta po ba, talbos ng kangkong yung handa? Kangkong. Yung mga handa nyo. Anong handa? Baboy, sir, baboy. Ba't si nanay mo... Baboy. Ba't nagtatanim, sir? Mainit pa ho, alas 2 ng hapon. So, hindi ba mainit dyan? Grabing init dito, sir. Walang ulan talaga. Ay, wala, oo. Pero wag mo, mamaya mo na patanimin si nanay. Oras maaga pa, alas 2. Oo nga. Sa likod lang, sir. Tapos marami namang doon. Yung
Puno. Nakasilong siya. Oo. Hindi siya mainitan. Mm. Kahit anong sasabihin ko, nag-ano eh. Hindi magpaawat. Kasi gusto niya magkilos-kilos daw siya. Tama yun, Sir DJ, kasi pagka matanda na rin, mas maganda na rin yung kilos rin ng kilos. Mm-mm. Oh, yun ang ano niya, ma'am eh. Kahit Kaya lang mainit. anong sabihin ko sa kanya, wala rin. Baka ma-heat stroke nanay mo. Pero hindi siya napainit ng kasi maraming puno diyan sa likod namin. Sir, nakinis mukha mo mukhang may nilalagay ka. Ano ba nilalagay mo sa mukha mo? Wala man, ma'am. Wala ba? Makinis eh. Ikaw yata nasa Japan eh. Salamat, ma'am. Mahilig lang kasi ako sa ma'am, sports. Tuwing hapon, pumunta ako doon sa munisipyo kasi nandun ang tennis court namin eh. Kahit may ka naman, messenger mo, isend ko sa iyo yung naglaro. Sige. Sige. Pero maano ako sa inyo, ma'am, ang ganda-ganda talaga. Hindi, akala mo lang yun. Marami nagsasabi niyan. Siyempre, pagka nasa Japan ka, magaganda kami rito. Pero pagka nandyan na, wala na. Wala, maganda pa rin. Hindi na nag-aayos. Hindi naman mawawala yan, ma'am eh. Salamat. Maganda talaga. Ang talos pa nga, ang ilong mo eh. Kuha ko yan sa tatay ko. Doon ka na sa kanya. Pero kamukha ko rin nanay tatay ko. Pareho sila. May kamukha kang artista, sir. Sino, ma'am? Kaya lang, yun eh. Komedyante yun, yung dati pa. Kilala mo si Rene Requesta. Si Pablo. Hindi, si Pablo Bertuso ba yun? Sa DJ, kilala mo yun? Hindi, ma'am eh. Baka ikaw lang nakakilala. Sa bagay. No? May 30 minutes na yata kami Sige, pagpatuloy po ninyo off-cam. Maraming salamat sa time. Good luck. Okay. Salamat sa'yo. Salamat, Sir DJ. Yun lang. Chat-chat na po muna kayo dyan. Magtawagan kayong dalawa. Oras na natin, 15 minutes after 2 na ng hapon. Ako ba naman yung tinatanong ninyo sa mga artista? Wala akong kilalang mga artista eh. Oo. Kasi nung araw, wala naman kaming TV sa bahay. Tapos, nung natubuan pa ako ng pag-iisip, elementary, mahilig talaga ako sa radyo, sa music. Yun lang. Hanggang ngayon. Sa TV, wala akong kilala. Ayun yung mga, sila FPG, mga ganun ba? Sila Bong, yun. Pero mga bago ngayon, di ko kilala. Pero, nung dati pa ho yata yung tinanong naman kanina. Kamukha ni Sir daw. Good afternoon maraming salamat. Kay Isamo Nogoche. Ayan. Regards kay Mirnan Nogoche. Maraming salamat. Ano mo ba yun? Parang ikaw din yun Isamo Nogoche. Thank you, Ophelia Pait, no? Kay Lynn Ongga, kay Palag. Happy weekend. Kay Nina Milores. Maraming salamat kay Cassie Ken. Sige, matulog na po Susel Vasquez Nagalias, thank you. May banat si Piper de Ocampo. Doon daw sa mga babash sa kanya, unahan niya daw bash na. Ibabash ang sarili niya. Okay. Pwede. Pwede na po ba? Tawagan na natin, manager. Mamaya po konti May mga po dyan, mga sharer po natin, isi-shoutout natin. Lahat po ng mga nag-share ng live natin.
Ito na po, susunod si Adrian, pagkatapos si Lynn. Si Kuko Martin. Yun. Oh, lagi ko na papanood yan si Kuko Martin. Kasi si manager, pag free time niya, diyan nanonood ng cellphone niya sa labas. Oh. Dati pa ho yan, nung may probinsyano pa. Tapos ngayon, hanggang, ano ngayon? Batang Quiapo. Yun, pinapanood ni Nanay Pearl. Kung gabi, pag lumabas pa ako dito si Nanay Pearl dun sa labas, nagtatambayan dun, hawak-hawak yung cellphone. Pinapanood niya si Kuko Martin. Dati ako kasi pinapanood ko yun nung doon pa si Ivana. Siyempre. Oo. Pero nung wala na ako si Ivana, hindi na ako nanonood. Ito si Ivana. Yung si Ivana, oh. Kilala niyo ito? Si Ivana. Madam Ivana, saan po kayo ngayon, ma'am? Magandang hapon. Magandang hapon po. Andito po. Jeddah po. Nag-i-echo po kayo, ma'am. Pwede po kayo lumapit sa cellphone para klaro po ang boses mo. O yung cellphone ang ilapit po ninyo sa inyo. Kala ko po kasi kanina si Ivana. Ivana. Saan po kayo ngayon ulit, ma'am? Dito po sa Jeddah. Ay, sa Jeddah. Wala po kayong asawa dito sa Pinas? Wala po. Si pangalan ni Sir Adrian. Saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar, probinsya? Steady lang po yung cellphone. Saan po kayo ngayon, sir? Hello? Hello? Saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar? Probinsya? Batangas, sir. Wala po kayong asawa, girlfriend ngayon. Wala po. Okay. Usap po kayo ni Miss Ivana. Timer, start. Pasok. Wanted, sweetheart. Hala, nawala si Ma'am Ivana. Nawala si Ma'am Ivana. Nag-iba na ang isip. Ma'am Ivana? Saglit lang po, sir, ha? Paki-cancel po muna ng tawag, sir. Tatawagan po natin ulit si Ma'am Ivana. Cancel niyo po muna yung tawag. Sir, cancel niyo po muna, sir, yung tawag. Para matawagan po natin ulit. Hello, sir. Naririnig po ninyo ako? Hindi. Siyempre, hindi pinapatay yung tawag, eh. Ayun. Bumalik si ma'am. Siguro mas maganda sa susunod. Lahat po ng mga nagpapaline up dito, mag-submit po kayo ng result ninyo, ha? Sa hearing test ninyo. Oo. Kasi kailangan talaga magkarinigan tayo dito, eh. Tsaka yung mga laboratory result ninyo dyan, nyo, baka hindi accurate yan. O baka siyempre kung maghahanap ka ng sweetheart, dapat fit ka mag-asawa. Oo. Okay yung sugar mo para okay pa. Di ba mga sir? Yung high blood mo para hindi ka galitin, baka high blood din ka pala. Okay. Ma'am Ivana, ma'am, ba't po kayo nawala? Hello, ma'am. Opo, sir. Opo. Hello po, DJ. Sige. Sir Adrian, saan po kayo ulit, sir? Sige. Ma'am, usap na lang po kayong dalawa. Parang snub ako ni sir. Usap po kayo. Pasok. Hello po, sir. Kamusta po kayo? Okay lang. Mahina po yung sound. Dagdagan yung boses. Dagdagan niyo po Hindi yung niyo po ako volume. Dagdagan niyo po yung volume, sir. Yung cellphone niyo po, dagdagan yung volume. Alaman kami hawak ng cellphone niya tapos dagdagan yung volume. Okay. Sir, isagad ang volume, sir. Oo, volume up. Sir Adrian, isagad mo ang volume. Hindi niyo tayo naririnig, ma'am.
Kaya nga po, naririnig ko siya kaunti, hindi po siya masyadong malakas po. Yung ano niya. O yun nga po eh. Hello, sir. Tao po. Yes, DJ. Opo, lakasan niyo, Mahina po yung audio. lakasan niyo po yung volume, sir. Isagan niyo po yung yung volume. Nakapol na po, DJ. Wala po kayong diyan, headset? Headset, sir, headset. Try ko po. Oo, try mo para para baka naman lumakas. Minsan kasi speaker nabasa. Basa ang speaker. Mabuti pang speaker, basa. Ganun, oo. May mga tubig-tubig ba? Kaya minsan yung tunog niya mahina lang. Little. Kasi dumikit yung mga yung mga utitor niya doon sa magnet, may magnet, may mga utitor yan. O pag dumikit yan, hindi na nagba-bounce kaya mahina. Okay. Okay na, sir. Taga saan ako? Taga Mindanao po. From Mindanao. Bisaya po. Layo. Kayo po, taga saan po kayo? Taga Batangas. Batanggenyo po. Yes, ma'am. Mga alae po ba yung ano doon? Yung ano po, yung accent po ng ano nyo, ganon po yun. Yes, ma'am, yung accent dito, may ganun din. Tanungin ko po muna, ha? Depende. Tanungin ko po muna yung edad ninyo, no? Ilang taon po kayo, ma'am? Lynn? I'm 36 na po. 36. Ikaw, sir, ilang taon po kayo? 41 po. 41. Okay. Sige. Sige, usap po kayo. Go ahead. Kamusta po? Ano pong status sa buhay? May nag-comment kasi hindi daw match yung yung pinartner ko. Senior na daw. Sinong senior sa kanila? 36-41. Wala namang senior. Buti po kayo. May tatlo. Ikaw, ma'am. Kasawiang palad po. Nagkaroon po ako ng anak, isa. Pero kinuha po ng nagmamayari sa atin. Okay. Almost for our 4 years na po. 4 years na. Opo. Binayaan ka ng isa tapos nawala pa. Nawala po. Tawag nito. Hindi po ako pinalad pagdating po sa, sabihin na natin, sa relasyon. Kasi may asawa po yung ama ng anak ko. Okay. Pero hindi ka po Muslim. Usually late ko na po nalaman na may asawa siya. Magto 2 months na po yung tiyan ko that time. Muslim, ma'am? Ay, hindi po. Catholic po. Catholic. Kayo po? Saan ka po ngayon? Saan ka po nag-work? Andito po ako sa Jeddah. Sa bahay lang po. Okay. Ilang years ka na dyan, ma'am? Pangalawang balik na po dito sa same employer. Okay. Kayo po, ano po trabaho nila? Self-employed. Ilang taon na po sila? Ilang taon na po? Ano po pangalan nyo? Sa totoo lang po, ang pini-aim kasi ni Sir dito, 40 yung edad niya. Pero sinabi niya 41. Pero 40 po, no? Tapos si girl 36. So medyo okay naman po yung edad nila, hindi naman masyado magkalayo, 4 na taon. Kaya sila yung pinagtagpo ngayon. Pero sinabi niya 41. Come again? Ellen po, Ellen Adarna. Ellie. Hindi po, Ellen po. Ano po, kamusta po ang buhay? Ano po, yung nanay po ng anak nyo? I mean, yung wife nyo po, nasaan na po? Ma'am? Naririnig po ako. Hindi, kaya nga Medyo mahina po kasi yung yung sounds ng dating dito. Sabi ko po yung yung nanay po ng mga anak nyo, nasaan na po? Nasa Manila po sila.
Nag-aaral. Yung, Kayo lang po nandiyan sa yung- Batangas. yung nanay daw po, sir, yung asawa niyo po, saan sabi ni ma'am? Ito yung mother ko. Yung tinanong kasi ni ma'am yung asawa, yung nanay ng mga anak niya. Pero yung mga doon daw sa Manila nag-aaral. Baka yung anak yung tinutukoy niya. So, mag-iisa po kayo dyan sa Batangas. Kasama ko yung mother ko, ma'am. Ganun po ba? So ano po yung usually hanap nyo dito? Napansin ko lang yung mga guest natin ngayon. Kasama nila, nanay nila. Oo, mga mamas boy. Kanina ganun din yung una nating guest. Sana nanay nila yung kasama niya. First time, ma'am. Ako din po first time. Buti po nag-message ako kay DJ almost 3 days ago na. And then nag-message Nag-try ngayon. lang. Opo. Hindi ako mahilig sumali sa ganito, kaya lang nag-try ko lang. Ako nga dito nakakahiya din pero wala, subok lang din. Try lang. Si DJ, di ko makita. Okay lang po yun, ma'am. Dito lang po ako. Bahala na kayo Ayan. dyan. Ayan po. Kayo naman po magtanong. Yung asawa mo, ma'am, nasa na ngayon? Wala po may asawa po yun. Pero before, alam mo dati may asawa na noong naging kayo. Hindi ko, katrabaho ko po siya sa butika. Guardia po siya. Pharmacy assistant po ako and then guardia po siya. And Okay. sa Lake Cebu po siya. Hindi ko po alam na may kinakasama po siya doon sa kanila sa province. Then yun po yung mali ko dahil po kinilala po ng lubos. Almost din po kami, 1 year and 2 months in relationship. And then yun po, nabuntis po ako nung almost 2 months yung tiyan ko, tsaka ko po nalaman na may asawa po siya. Kaya pala siguro, ba't po, nakunan po kayo, ma'am? O namatay po yung anak mo? Namatay po yung anak ko nung 2020 po. Nagkaroon po ng sakit na blood cancer, leukemia po. Leukemia, oo. Hindi na nagapan. Oo po. Yun po. Nason pa. Hindi po sinimake. Pagdating sa relasyon at isa pa, hindi rin naging swerte na nagkaroon ng anak. Pinahiram lang po sa akin. Kayo po, ano po yung anak nyo? Babae po, lalaki? 2 babae sa lalaki. Hindi po kayo. Kayo naman po magtanong. Nahihiya po. Ilang years ka nag-abroad, ma'am? Ay, tagal na po. Since po na nabuntis ako, since po nanganak ako, 6 months pa lang po yung baby ko, iniwan ko na po sa mama ko. Until now. Nung namatay pa, Balik-balikan na lang. Okay. nung namatay po pala siguro yung anak, ma'am, wala po kayo? Namatay po siya, DJ, nakauwi pa po ako. Naabutan ko pa po ng 6 na araw. Pero nag-aano lang po siya, Agaw buhay na. siya, opo. Bedridden na po. And then, kasi nga, natagalan po ako sa COVID po kasi that time, ng 2020. Natagalan po sa quarantine. Kaya nung nakarating po ako ng bahay namin sa mama ko, na po, 6 days lang po na po. Okay. Naabutan. Sandali lang po. Mas pinili mo pa rin, ma'am, ayaw mo sa sa mga butika ngayon, ma'am, mga pharmacy. Di ba may mga license pa? Sa Mindanao. Oo. General sa po. Hello po sa mga taga Denver drug dyan. Pero ang tanong, ma'am, bakit po kayo nag-abroad? Ayaw na po ninyo maging pharmacist? Usually po, yun po yung dahilan din kung bakit gusto ko po talagang makalimot po. Dahil sa mga Oo, siyempre, no? Doon mo nakilala yung tatay ng anak mo na may asawa pala. Tapos yung anak mo rin, siyempre, no?
Sandali lang po. Wala. May kilala ko pumapasok sa Mercury ha. Parang nasa 8 years na yata siya. Monthly pala may mga bigas-bigas pa yung mga yan ha. May mga incentives. Pero May mga incentives ang laki ng sahod. yung problema dapat. Sandali. Ma'am, saan ka sa Mindanao, ma'am? General Santos. General Santos po, DJ. Jensen. Jensen po. Pasensya na. Ano po yun ma'am? Anak, alaga po ninyo? Ano po? Umiiyak ko kayo. Okay. Akala ko umiiyak si ma'am. Akala ko po kanina may alaga, yung alaga mo ano. Siyempre, naalala niya yung mga nakaraan niya, yung asawa niya na may asawa pala. May asawa pala sa probinsya. Wala naman po talaga yun mapag-usapan. Siyempre, nandito po tayo sa ano. Kayo po, ano pong dahilan? Ba't naghiwalay po kayo ng asawa niyo? Kung mahaba, ma'am, madaming dahilan. Tatlong dahilan lang, sir. Maraming dahilan. Tatlo lang, sir. Kasi, ang pagkakalam po, sir, hindi po basta-basta bumibitaw yung babae kung wala pong dahilan. Kung wala po yung worst na reason po. So, it means Wala lang po. Hindi naman ako, ma'am, ng babae. Ganun. Ganun po ba? Oo. Ang babae. Okay. So, actually, anong hanap niyo po dito ng karelasyon? Masyadong, marami lang, marami lang pakialamero sa relasyon. Buti kayo, at least, yun lang yung pinaka-blessed talaga na nagkaroon kayo ng anak. Kasi yun lang din naman. Lahat naman tayo nangangarap ng karoon ng anak. Pwede pa naman, ma'am, 30 plus ka pa lang naman. Makakalima ka pa niyan. Pag ibigay ni God, hindi ako nahihiya na po. Sige po, magtanong lang po kayo. Wala akong maitanong, ma'am. Ganun po ba? Ikaw na lang po magtanong. Ikaw na lang po magtanong. Hindi. Tanong. Napakasakit. Busy yata si ma'am, Hindi, pinapahida niya yung, sir, luha niya. Po, Oo. Ano po? anong country? Jeddah po. Dito po Saudi. Jeddah. Ano po? DJ, ano siyang may tanong? Di magaling ka na mag-Arabic, ma'am. Konti. May alam din po konti. Ano po tawag nito? Malalaki na po anak nyo? Ilang taon na po yung panganay? Yung eldest, ma'am, 20. Malaki na. Graduating ng college. Okay. Meron din po naman akong baby ngayon, pero anak po ng kambal ko. Hello po sa mga taga-Glan dyan. Ganda po ako ng anak ng kambal ko po, yung pang-anim niyan na baby. Bali, pamangkin mo na, ma'am. Pamangkin ko po. Since po ng 5 days po siya sa hospital, kinuha ko na po sa mama. Yung kapatid ko po yung mag-aalala. Hello, baby. Hello po sa mga taga-Glan, taga-Baliton. Shoutout po sa mga nandyan. Kalain mo yun. Ano ba dito? Yung kalain mo yun, yung kambal mo mayroong anak na 6. Samantala, ikaw wala. Hindi po pinaalad eh.
May tanong ka pa, ma'am? Wala na po. Baka- Si sir po, baka po may tanong. Oo. Baka sakali pong magkatuluyan kayo, ma'am, gawa lang ng gawa. Makabuo din po kayo niyan ng anak, ma'am. Sana po. Sir, may tanong pa po kayo? Wala na ako may tanong, ma'am. Medyo wala Ikaw, na ma'am, po baka may tanong ka pa. Wala na din po eh. Lagi po ako lang ng DJ. Yun po yung naging libangan ko po Mm-mm. sa araw-araw. Pero ma'am, Nood po ng mga kung sakaling magkatuluyan po kayong dalawa, tatapusin mo na lang kontrata mo na dyan, hindi ka na babalik dito. pwede din po. Pwede. Ayun. Sir, paano Kaya yun? po asawa ni sir. Papayag ka po ba na iiwan mo yung nanay mo, sir? Kung magsama na po kayo ni ma'am doon sa Jensan. Pwede naman, DJ. Ayun. Yun. Kung papayag si ma'am. Oo Depende naman yung DJ kung nakay ma'am naman yung decision niya, kung ano yung decision niya. Mm-mm. Wala naman po problema sa ganun. Lahat naman po tayo nangangarap po ng may makakasama sa buhay. Tsaka, basta ano lang po, tawag nito, matino lang po yung, mahirap po kasi maghanap ng matino ngayon. Yes, mahirap talaga. Yun po yung ngayon sa henerasyon ngayon, mahirap po maghanap ng seryoso, tsaka matino. Mahirap talaga. Kaya yung mga Parang endanger na ngayon yung endanger pieces na yung mga matitino. Kung may nahanap man, yung mga nakahanap dyan, yun. Ika nga, swerte na po yung ganun. Meron po talagang hindi po maswerte pagdating sa mga ganyan po. Oo, may swerte na. Pero lahat naman po tayo, deserve naman po maging masaya kahit may karelasyon man o wala. At least, nandiyan naman yung pamilya natin, mga magulang, mga kapatid. Ano ma'am, try natin. Kung mag-work. Diyan naman po talaga nagsisimula yun. Try muna, subukan muna. Kung masarap, edi tuloy. Pero kung hindi masarap, edi wag na. Oo. Yung pagmamahal, sabi ko masarap magmahal ba? Masarap po ba kayo magmahal, sir? Ma'am? Edi Masarap po ba kayo magmahal? tikman mo muna, ma'am. Ikaw yung makapagsabi niya. Try mo na lang, mahirap magsabi. Oo, tama. Oo. Ikaw yung sumubok, ma'am, kung tikman mo muna. Try mo lang. Kung masarap, edi wag mo na pakawalan. Pakasal kayo. Kasal po ba kayo, sir? Ma'am? Kasal po ba kayo? Naririnig Hindi po po narinig. ba ako? Sabi ko po, Ano kasal po yung po sinabi kayo? niyo kayo ulit? Kasal Ma'am? po kayo? Kasal po ba kayo? Nandito sa bahay. Hindi po namin. Hindi po ako narinig. Sa bahay daw po, ma'am. Sa bahay po. Sabi ko, kasal po kayo sa asawa nyo? Legal po kayo? Oo.
Mm. Ganun po ba? Walang kasal na mangyari, ma'am. Hanggang tikim na lang talaga kung masarap yung pagmamahal. Grabe kadlaw niyo, tawa niyo. Yung ganun, syempre, lahat po ng babae nangangarap po na may kasal. Ay, hindi. May mga nakausap din ako dito na ayaw nila ng kasal, ma'am. Kasi paano daw kung magkahiwalay. Pero ikaw nangangarap ka po. Bye. Oo. Halos karamihan naman talaga nangangarap. Pero mayroong iba na hindi. Yung ano na lang, live-in na lang para walang sakit daw ng ulo kung maghiwalay. Pero ikaw, ma'am, nangangarap ka po talaga na ipakasal. Opo, Oo. nangangarap naman. Lahat naman po ng babae ganun. Hindi nga lahat. DJ. Kung maraming pera yung lalaki, pakasalan nyo. Pero kung wala, huwag na kayo magpakasal, baka maghiwalay kayo. Di sakit lang ng ulo kung kasal ka na, di ba? Pero kung maraming pera, maraming property, syempre conjugal na yun. Property mo na rin yun kung kasal kayo. Mindset ba? Hindi, joke lang, ma'am. Kawawa po. Kawawa po yung kinakasama lang. Siyempre, maswerte pa rin po yung legal. Opo po, sir. Kasi po sabihin na po natin na hindi naman po masamang magmahal. At di rin po masamang mangarap na magkaroon ng makasama po sa buhay. Pero mas masarap pa rin po yung gawin kang legal. Eddie, wow. Ewan ko lang po sa iba, pero yun po kasi yung ko na sana, hoping lang din naman po sa edad kong po yung to na mabot na po ng 36. Siyempre, nag-hope pa rin po na may taong yung gagawin kang, hindi yung kinakasama ka lang, gawin ka talagang legality. May tanong ka pa, ma'am? Wala na po. Kung may tanong po kayo. Yung nag-emote-emote si girl, nangangarap, kinikwento niya kay sir, tapos yung sagot ni sir, may tanong ka pa, ma'am. Kailan uwi mo, ma'am? Kailan ka uwi? Ay, matagal pa po. Kakabalik ko lang po. Mag-iisang linggo pa lang po ako dito since okay. Wala po kayong, ma'am, wala po kayong naging boyfriend sa online, para naman at least, pag umuwi ka, may po kayo, may magsusundo, ganyan. May mga nanliligaw po, pero mahirap na po magtiwala ulit, DJ, pagdating sa mga ganyan, LDR. Ilan lang din po. Kasi hindi ko po nilalahat ng LDR, pero kadalasan po, mahirap po eh. Siyempre hindi mo maibigay lahat ng buo kung malayo, di ba? At yun naman talaga dapat, kasi mahirap. Kasi hindi mo kilala eh. Oo. Huwag magtiwala kung LDR. Nahihirapan na magtiwala si ma'am kasi may may karanasan na. Karanasan na. Trauma na, yun, nandun na tayo yung may trauma na pagdating sa mga ganyan. Wala pa rin, hindi pa rin ako ng hope. Nag-hope pa din talaga ako. Ayun na lang po, ano naman po, ma'am, open naman kayo sa manliligaw sa inyo. Nasa sa inyo pa naman po yan kung sino, alam po niyo kung sino nararapat sa inyo. Connected naman na po kayo, no? Reviewin niyo, ma'am, yung mga comment, ma'am, sa live natin. Tapos, marami nag-mind sa'yo. Ikaw na po bahala dyan, ha? Sir, marami rin mga tagahanga si sir. So, tingnan po ninyo yung mga comment, no? Tapos kung type nyo lang naman, bakit hindi, di ba? Ipiin mo na. Good luck po sa inyo. Bye-bye. Okay. Kung naghahanap ka ng sweetheart, sumali ka na nga dito sa programa natin. No? Silipin mo din yung comment. No? Kasi minsan, meron pong mga dyan, mga single kuno.
reviewin mo din kilalanin mo din. Kasi nga purpose mo sumali ka makahanap ng sweetheart. Lubos-lubusin mo na. Lahat ng mga nagkakagusto sa'yo, kilatisin mo. Lahat ng nasa comment na nag-mine sa'yo, nagpaparinig sa'yo na type ka, tingnan mo yung profile nila. Tapos walang masama po nun, kahit babae ka, ikaw makipag-friend sa kanya. Hindi porket piniin mo na nag-minine ka niya, tapos nag-PM ka sa kanya, kayo na, hindi. Kilalanin mo. Kasi time is gold. Diba? Walang masama kung ikaw ang maghanap. Kaysa matingga yan. Kaysa magkululinot na. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Oras natin 48 minutos nakalipas sa alas 2 na ng hapon. Ayan po. Standby. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Ito na po, si Piper de Campo. Tawagan natin. Gusto daw niya mag-share ng karanasan niya. Okay. Ano pong pangalan nito, manager, sa hotline natin? Viber po ba? Pasuyo nga ako, ano mo, priority o ano dito, gawin mong ito. Okay. Okay. Ayun, sintro na sa camera, ma'am, para wala namang magbabash. Hindi po kayo kita, ma'am. Ayan. Sige po, magpakita ako sa iyo para magpakita ka na rin. Nakatagilid po yung cellphone. Nakatagilid. Ayan, medyo okay, no? Magandang hapon, Paper de Ocampo. Saan po kayo ngayon, ma'am? Canada po. Nasa Canada. Anong oras ngayon dyan sa Canada? 12:50 a.m. Okay, sige. No? Intro tayo, ha? Intro tayo. Mamaya na yung mga shoutout, ha? Standby! Ay, social. Nasa Canada, no? Saan po kayo sa Canada, Ma'am Paper? Sa Alberta po. Alberta, yun. No? Edmonton. Nagpuyat para mag-share daw ng anong problema ba i-share mo o ano ba yung cash gift po ba yung i-share mo? Anong i-share mo sa amin ngayong hapon? Pwede naman ang cash gift, DJ. Pwede yun. Sige. I-share mo na yung love lines. Love lines, no? Isa rin po. Hindi, share. Siya po yung siya po yung isang supporter natin na mini-mention ko, nagsisend ng star. Ay, ganun. Ano yung ikikwento po ninyo, ma'am? Wala naman. Ikukwento ko lang yung marriage life ko na nauwi sa wala rin. For 13 years, nakatikim ng ibang kifi. Ayun. Okay. Wala. Umpisahan natin, no? Tubong ano po kayo dito sa May Pilipinas, ma'am? Cavite. Tapos edad po ninyo ngayon nasa 47 years old. So tubong Cavite po kayo. Ilang taon na po kayo dyan sa Canada? Sa Alberta? Going 6 years na ako, DJ. Tagal na rin, no? Now, hiwalay po kayo dito sa asawa mo nung una? Oo, 2014 pa, almost 10 years na. Tapos wala na ako nabalitaan hanggang ngayon. So, di ko alam kung sa makabilang bahay na ba o sa makabilang buhay na. Ewan. Yung mga anak po ninyo sa kanya? Ay, wala po akong anak. Wala po kayong anak sa Pinoy na yon. Pero kasal po kayo? Wala po kasi. Kasal kami, pero siya yung may problema. So, walang itlog? Hindi makalangoy yung similya. Okay. Pero ilang taon na po ba? Same age lang. Bali, 13 years din kami nagsama nun.
Okay. So ano po pinagkakabalahan ninyo dito sa Pilipinas nung dito pa po kayo magkasama? Hindi, para kami nasa Kuwait noon. We're working in Kuwait since 2000. Tapos umuwi siya ng 2010, ako naiwan doon ng 2014. Okay. Doon siya unang nagkaroon ng kabetching. So, Okay, siguro wala kayong time gumawa kaya hindi ka nagkaroon ng anak. hindi DJ, ano talaga siya, kulang yung sperm count niya. Yun. Oo, nagpa-new. Okay, sige. Ngayon po, nung nag-abroad na siya, naghanap siya ng iba. Bumalik siya sa abroad. Hindi. Una siya sa abroad pa lang, sa Kuwait pa lang, nagkaroon na siya ng first na babae. So, nauna siyang umuwi sa akin ng 2010. Sumunod ako ng 2014. Pag uwi ko, may second na kabit. Pero yung una, Tapos, yung nagsasama po kayo sa Kuwait that time, paano niya nagawang magkaroon pa ng isang... Hindi ako yung palingkera, DJ, Hindi ako nangaaway ng mga babae. Hindi ako. Hindi ako bumababa ng level. Ano po yun? Yung katrabaho po ba niya? Bali staff niya yon. Para kami nag-handle ng stores noon. So, taging staff niya yon. Okay. So, paano po ninyo nalaman? Nahuli? Nabasa ko yung love letter. Ganun. Yung sulat-sulat pa, ganyan. Sa napkin. Sa tissue lang. Sa tissue napkin. Ano yung nakalagay sa tissue napkin? Na magsasama na daw sila sa Pilipinas pag uwi. Noon. Okay. Magkasama sila sa trabaho. Siyempre, dapat. Hindi sila nag-uusap para siguro hindi halata. No? Ganun na nga. Tapos nung umuwi siya ng 2010, nagbakasyon yung babae. Pinirahan lang din siya ng babae. Inutangan siya ng 100K. Oo, dito sa Pilipinas. Ikaw kasi nasa Kuwait ka pa the time. Oo, yeah. Oo. So, nung umuwi ako ng 2012, naghiwalay na sila, may bago na naman siyang kabet. Na-death threat pa ako. Ikaw pa yung na-death threat. Oo. Oo, sinandan pa ako ng death threat ng babae. Pero kasal po kayo dito sa Pinas o doon sa Kuwait? Sa Pinas po. Sa Pinas? Okay. 2004. Tagal din ha. Yun na nga po. Ano po yun nung nagkaroon siya ng pangalawang karelasyon, girlfriend? Pamilya, ano na yun? Dalaga din? Hindi, may mga anak yun. May mga anak yun. So, naghiwalay sila, parang sinira-siraan pa ako ng babae na presyo, papatumba daw ako doon. Ganun kasasalita sa amin sa Cavite. Papatumba raw ako. So, binawater ko sila. Oo. Siyempre, kasi palakad siya ng abroad yung babae. So, hindi nakalis yung babae. Tapos noon, bumalik ako ng Kuwait ng 2012. 2014, nag-for good na ako para maayos yung relasyon namin. May pangatlo pang kabit. Ako na yung sumuko. Hindi ko na kinaya. Pero yung na yun, yung nagda-threat sa'yo, di na rin nakabalik sa abroad kasi siyempre may naka-blatter na. Hindi ko tinanggal yung blatter niya. Oo. Hindi naman ako nangaaway nung sabi mo makikipagbasagan ako ng mukha. Hindi Hindi ko level yun. Hindi ko binababa yung level. So yun na nga po, ikaw pa rin, siyempre mas matimbang ka pa rin, ikaw yung legal na asawa ni mister mo. Okay naman kayo pero malabo. Hanggang bumalik ka ng abroad, tapos nung umuwi ka, may kinakasama na naman. May anak din yun. While nasa abroad po kayo, hindi po ninyo alam na mayroon na pong pangatlo siyang kinakasama? Wala po kayong balita? Pag-uwi ko, nabuksan ko yung Viber nila, Viber uso nun. Nakita ko yung mga chat nila, tapos may mga photos pa ng mga pornography photos sa something na gano'n. Ay, gano'n. Yung wala silang saplot, ganyan. Oo, gano'n. Ay, abaw. Papakitaan ng mga parts na gano'n. Kala mo, ang lalaki naman. Jutay din naman. Ay, jutay lang. Oo, jutay lang. Okay. Tamad pa, DJ. Tamad pa yung asawa mo? Oo. Maliit na nga. Tamad pa gumawa. Ano? Ikaw pa yung nagtatrabaho? Oo, lagi na. Ay, oo, DJ. Sus. Tamad na nga. Ikaw pa yung nag-uobra, no? Ewan ko. Hanggang ngayon, wala naman akong balita sa kanya. So, bahala. Pero divorce na kami dito sa Canada. Pinail ko na siya ng divorce. Oo. Pero paano niya mapirmahan yun, ma'am? Nung dyan, pinail mo ka Nag-send lang yung attorney dun sa bahay namin sa Imus.
Oo. Whether pirmahan niya yun o hindi, i-declare dito yung divorce na ako. Pero sa Pinas, kasal pa rin kami. Ah, okay. Diyan lang sa So Canada. kung magkaka-boyfriend ako ulit at gusto ko magpakasal, parang lalabas kami ng Pilipinas, doon kami magpapakasal. Yun ang legal, magiging legal sa Canada. Okay. Ganon. Kunyari, may boyfriend ka, magpapakasal po kayo dyan sa Canada, legal na yan. Dadalhin mo siya dyan. Legal na po. Kahit sa Hong Kong, sa Singapore, basta outside the country, Philippines. yun ang kukuhanin ng Canada. Okay. Kasi divorce na ako. Oo. Pero yun na nga po, na sabi mo ano ka na, may boyfriend ka na. Sino po? Oo, ginoghost na rin ako. Kasi napansin ko mga almost a month na, isang buwan mo lagi sina-shoutout itong boyfriend mo, sabi mo meron. Akala ko ba naman kanina, nag-comment po kayo, sabi mo kung ready na ba ako. Sabi ko baka magpakasal sila, invite ako. Yun po pala, mag-share ka ng love lines. Pero sabi Hindi mo, naman, mga 3 days na kami hindi nag-uusap, so parang feeling ko ginoghost ako. So ako naman, ayaw mo, hindi ako namimilit. Hindi ako yung naghahabol sa lalaki. kasi malayo naman siya. Pinamigay ko, Taga saan po ba ito? pinamigay ko nga lang yung asawa ko doon sa kabit eh. Hindi pa kaya boyfriend. First time niyo po ba ito nagkaroon ng boyfriend online? Hindi po, meron akong naging LDR na 6 years, DJ. Yun ang malupit. 6 years. Ayun, 6 years. So, nagbakasyon ako ng 2022. Di, syempre, gala-gala, lola mo, gastos mo na lahat. Kasi, 2 years ba naman kami hindi nagkita? Aba, ayun, pagbalik ko rito ng February, yung babae ang nag-message sa akin, buntis na raw siya. Diyos ko. Saan ka na Teka lang po. Divorce ka na. Ngayon, nagkaroon po kayo ng boyfriend. While nasa Canada po kayo, yung lalaki na ito, nasa Pinas. Itong LDR. Hindi, nasa Dubai po ako that time. Okay. Wait, Dubai, Canada na po yung puntahan ko. So, tapos, ayun na, LDR kayo, tapos nung nagbakasyon na kayo, nagkita, siyempre may nangyari. syempre naman, DJ. Oo. Mabuti hindi ka nagkaroon ng anak. Lasinggero yun eh. Ay. Ay, lumalabas, Jean. Yun po ba yun? Pag lasinggero, gin yung lumalabas? Oo. Bakit may kilala po ako, palahubog, palainom, pero yung anak niya, 17. Ay, yun naman asawa na malaktawan lang, okay na yun. Ay. Okay. So, nung nagkita po kayo, siyempre, in-enjoy po ninyo yung time na magkasama kayo kasi 2 years Oo, DJ, nagbagyo kami, Palawan, talagang gala lahat. Pero pagkakilala mo naman sa kanya, bukod sa lasinggero, mabait naman, hindi naman chicks boy. Hindi, babayero po talaga. Ay? So, alam naman po pala ninyo yung background. Ano po bang trabaho nun? Yeah. Company driver. Driver. Pero alam po ninyo... Taga-kasiguran Aurora yun. May bahay kami doon. Nagpatayo ako ng bahay doon. Wow. May bangka kami. May pagkabaklaho rin ako. Grabe ha. Bali, plano po ninyo sana na magsama na talaga. That time. Oo, kasi yung bahay namin doon sa Aurora is nakapangalan talaga sa amin yun. So, hindi naman kayo kasal pero siyempre, yung nakalagay sa papel, yun nga, kayong may-ari ang dalawa. So, tapos, ano po yun, nung bumalik po kayo sa abroad, chinat ka ng babae? yung babae mismo yung sabi niya, 1 year na raw sila. Sabi ko doon sa babae, kung di ka ba naman kakubaliw, di sana sinabi mo sa akin bago ako umuwi. At least hindi ko na ginastos ng pera yun, di ba? Parang Buntis. Oo, buntis. Ang masama ba ng DJ, kinukuha pa ako nila. Wala namang masama para sa bata. Yun nga lang, kapal naman ang mukha ng babaeng yun, no? Yung lalaki ang kumukuha sa akin ninang, pero yung babae, hindi. Sabi ko, magkakaroon lang ng issue, so wag na lang. Friend naman kami ngayon, no, nung ex ko. Friend kami. Siyempre, no? At least tikman mo. Ayun na nga, no? Magaling naman yun, DJ. Yun. Magaling naman pala, yung nga lang gin ang lumalabas.
Wala po talaga kayong anak ngayon, ma'am. Wala. Ah. Pero marami naman ako pinag-aaral, yung mga pamangkin. Mm. Siyempre. Oo. Nakadalawang papatapos na ako ng pamangkin, tapos meron pa akong isang stepsister Mm. na nasa grade 12 ata. Hindi very good. Yun, ganun na lang. Mm. So, ngayon, wala po kayo talagang itong nag-ghost na naman itong bago mong boyfriend na sina-shoutout mo sa comment. Taga saan Hindi po? naman siya nag-ghost. Ayan, ngayon nagpaparamdam ngayon. Ngayon lang siya nag-message. Ngayon lang, bago lang. Nanonood. Ngayon na, habang nagkausap tayo, hindi. Hindi siya nanonood. Hindi po niya alam na dito ka ngayon. Hindi. Hindi. Saan po ba ito nakilala? Sa comment? Oo, sa comment lang. Nakita lang daw niya ako doon. Tapos parang nag-comment siya. Eh di, nag-hi naman ako pabalik. Ayun, doon nagsimula. Nag-PM siya sa'yo na nag-message siya. Pero hindi kanya in-add sa Facebook, Messenger lang. Hindi, mag-add na kami as in relationship na kami pareho sa FB. So alam na nung mga taga sa kanila. Sa kanila. So binata talaga siya. Binata talaga. Ilang taon po itong boyfriend niyo? 47 din. So ba wala siyang kinakasama dati, ganun? Wala. Ano pong Wala atang balak mag-asawa yun. Ay, ganun? Ano pong pinagkakabalahan niya at bakit minsan hindi siya nagchat-chat sa'yo? Hindi naman, yung communication barrier namin, kasi hindi ako marunong magbisaya eh. Yun Pero lang. Tagalog ako eh. Siya naman, nahihirapan siya magtagalog. Pero pinipilit pa rin naman namin kaso ang problema lang kasi sa akin is overthinker ako, yung mahirap akong anuhin. Yun lang. Oo. Advance yung mag-isip. Hindi. Tsaka siguro sa inyo nung na-operahan ako sa aneurysm. Kasi naputukan ako ng ugat sa ulo eh. Dito sa Canada. Bakit po? Sa dugo? Na high blood ka the time? Masa pumutok yung ugat, buti nabuhay pa. Oo nga, no. Pero pag dito sa Pinas, wala na talaga yan, ma'am. Wala na. Kahit naman ako, pipiliin ko na lang na, ba't niyo papagamot? Oo. Gagastos kayo ng malaki. Pero Dito libre lahat. yan na nga, no. Dito sa Pilipinas kasi, magagamot, pero kung may pera ka. Pero kung wala, matuluyan ka na lang talaga kahit minor lang na sakit. Pag wala kang... That was 2019 DJ. 2021, na-assault naman ako dito, nasaksak naman ako dito. So, buhay pa rin hanggang ngayon. Nasaksak? Bakit po kayo nasaksak? Ano po? Hinulda po kayo? Napagtripan ako, habang ako nag-work sa 7-Eleven, kasi working graveyard ako, mag-isa lang ako doon. Pinasok lang ako nung teenager yun eh. So, wala siyang balak magnakaw or something. Trip lang niya kasi may sira. May saltik ba? Ay, ganun. Ano po, hindi po kayo nakapag self-defense, di ba? Alam po kayo, dapat una po ninyong gagawin. Kung like, may ganyang mga hazardous na mga Meron tao. po na ano naman yung hit button yung alarm para sa police. Kaso, hindi siya ganun kabilis eh. Ang ano lang doon is may dumating yung regular customer ko, kaya ako na-save. Kaya tumigil yung lalaki. Kasi 40 stab wounds ako dun eh. So hindi siya biro. Sa likod? Dito, yan, sa mga brazos, dito, sa muka, dito, tiyan, likod. Hindi lata. Marami po yan, DJ. Oo nga. Sa mukha ko dito, yung pa-cross. Marami po yan, DJ, lahat. So, every time na nakikita ko yung mga scars ko, syempre, hindi ko makakalimutan yun, diba? Hindi naman lata yung scars. Hindi naman kita eh. Hindi naman nalata, no? Pag galing sa Canada, no? Pero alam mo, baka may lahi kang pusa. Ma'am, ilang beses ka na dapat Meron. May pito pa, DJ, pito pa. Gusto mo maharap? Kasi dalawang beses ka na nabanhaw, nabuhay. Oo. Dahil baka malakas pa rin kay God, kaya. Oo, hindi pa tapos yung mission mo sa lupa. Di sana, hindi ka na nanonood dito kung natuluyan ka. Malamang. Hindi kita makikita. Yun na nga, no? Pero napakabait pa rin ni Lord talaga. Akalain mo yun, ha? Sa ngayon po, ano po yung status? Yung visa mo dyan? Anong klaseng visa po yan dyan? Ay, na po, Canadian citizen na ako, DJ. Canadian na. Maswerte yung mapapangasawa nito. Kasi kahit kasal po kayo dito sa Pilipinas, pwede po kayong pakasalan ni girl dun sa Canada. No? Yung nga lang, may boyfriend to eh. Nagpaparamdam daw ngayon. Maswerte naman po itong boyfriend. Anong plano mo dito, ma'am?
kay Mr. Bisaya. Hindi, magmi-meet pa kasi kami ng next year, uwi ako ng March eh. Oo. Balak nga namin puntahan sana, kung okay lang. Oo, no problem. So, first time namin mag-meet in person. Yung, Mm. ano. Ayun muna, mag-meet muna kayo. Kung anong okay naman, ayun, no? Hindi pa ako kayo nagkita personal. Iba pa rin ko kasi pag sa personal. Ano pong province si sir? Dumaguete. Dumaguete. Oo. Okay. Okay naman siya kasi sobrang tahimik niya yung nagkakaroon kami ng issue sa gano'n. Sobrang tahimik niya. Hindi. Ganun po talaga pag sa cellphone. Sa personal mo, dun mo mga malalaman. Painumin mo, tapos asarin. Tingnan natin, lalabas ugali niyan. Doon mo malalaman pag lasing na yung tao at saka galit. Doon mo malalaman kung anong klaseng ugali siya. Galitin mo lang, ma'am, asarin mo. Yung sagad na sagad, asarin mo ng asarin. Malalaman mo ugali niyan. Diyos mo, baka nagpa-check takaw karon. Ganun ang mangyari sa akin doon. Yun lang. Ay, samo, ipito pa naman buhay mo. Paano yung magawa yun? Pito pa naman pa Baka buhay. hindi ako masave doon. Yun lang. Hindi libre ang medical doon, DJ. Yun lang, Kasi, yun na nga eh. Baka pag saksak niya sa'yo, edi -1 na yun. 6 na lang. Edi kung 6 na saksak, wala na. Wala kung saka na... Hindi, huwag tayo mag-isip ng masama. Baka nanonood po ngayon si boyfriend mo. Ilang buwan na po kayo, ma'am? 1 buwan na. Isang buwan na. Okay. Sweet naman siya. Naalala nga niya yung anniversary namin eh. Oo, natural lang. Kasi talagang special na araw yun eh. talagang topakin lang siguro talaga ako. Oo. Lakas ang topak. Epekto na rin siguro ng mga gamot-gamot yan, ma'am eh. Sa lahat. Hindi, DJ, kasi lahat ng pampakalma, pati mga steroid, nasa katawan ko na lahat eh. Kasi yung pain, para mawala yung pain. Oo. Kalain mo, ilang ones lahat yun? 40? Yung saksak mo? 40. Grabe no. Mabuti ho, hindi na ho kayo na pag naalala po ninyo yung nangyari sa inyo, hindi po kayo parang... Ay, hindi na, kasi nag-undergo ako ng psychiatrist dito for 3 months. Okay. Pinagagaling talaga nila para malimutan mo yung parang... So, umiinom na ako ng pampakalma, yung pantanggal na anxiety, depression. So, pag yung mood ko nagsiswing bigla eh. Okay ako ngayon, mamaya hindi. Kasi gagawa ng mga gamot. Hanggang nawala na rin. Okay na, nakukontrol mo na siya. Maalala, pero hindi na gano'n na kinakabahan ka, o something ganyan, nawala ka sa sarili mo, di ba? Kasi lalo pag gabi, hindi ako nalabas ng gabi ngayon. Oo, mahirap na rin. Kasi nga, pag gabi talaga, iba sa araw eh. 50-50 yan eh. 50-50 pag gabi na. Diyan ay maligno, yung mga masasama. Pero sa Canada, 'di ba, napaka-safe naman na lugar, bansa, 'di ba? Lalo po't nasa Alberta kayo. Kung safe kung sa safe kasi marami pa ring homeless dito na. Pakalat-kalat lang. Medyo ingat-ingatan lang. Oo. Marami. At saka yung mga vlogs na mga kapwa nating Pinoy diyan, 'di ba, mahal na rin yung cost of living, yung tulad niyan, yung mga bahay. Nagre-renta sila, napakamahal na ng renta ngayon, no? Kaya yung iba, na rin sila na parang yung sahod nila, although na malaki, pero parang kulang pa rin sa mga upa-upa nila. Gano'n, no? Kulang. So, yung mga Pilipilano na kami, nagdo-double job talaga kami. Talaga, kasi lalo kapag mga binabayaran ka mga sasakyan, gano'n, renta, hindi kaya ng isa. So, kung hanggat kaya mo mag-double job at triple job, pwede yun. Pero tag ilang oras po sa isang trabaho niyo po ngayon, ilang oras? Ako 10 hours, tapos 2 days off ako. A month yun. Kasi naka-salary naman ako kasi ako yung naghahawak ng tindahan. So, maganda yung ko. Okay. Okay naman. Yun nga lang, yung tax ang pinakamalaki dyan, ano? Pero nagkikita naman kayo ng tax pag yung February na. Marirefund mo naman lahat. Oh, yeah. Lahat po ba? Lahat? Hindi. Pag nag-extra ka magpapa-add ka ng tax dito, so, it's either made-debit ka, mau-owing ka, o makaka-refund ka. So, nakaka-refund naman ako kasi nagpadagdag talaga ako ng tax. Para iwas magbayad lang. Pero tulad po niya, nag-double job ka o triple job ka, yung i-declare mo lang po, nabayaran ng tax is isang trabaho mo lang. Yung dalawa, hindi mo i-declare. Okay lang po yun?
Hindi pwede yun, DJ, kasi lahat ng trabaho dito is kukuha nila yung SIN number mo. Okay. Ganun. Ano na lang, kung may under the table talaga, yun talagang walang tax yun. Oo, under the table. Okay. So, legal lahat dito, hindi pwede yung ano. So, ganun po talaga at least, no? Okay. Nakakatulong ka sa mga pinapaaral mo. At ganun na lang. matutulungan mo sila pupunta dyan. Yung mga kamag-anak mo. I-grab mo na rin yung oportunidad. Pwede, pero ano siya, yung magiging visit-visa sila. Oo. Pero yung iba naka-visit Tapos visa. kinakailangan yung bracket ng salary mo is marireach mo yung kailangan ng government. Oo. Para Ganun, bago ka makakuha. makakuha. Oo. Kasi ma-under siya lahat sa visa mo sa pangalan ko Gastos So mo. parang kinakailangan, kaya kong buhayin yung mga bisita ko, ganun. Tama. Oo. Mapaglaanan mo yan. So at least kung may isa ka matulungan, tuloy-tuloy na rin po yan. Di ba? Makakuha ko ng pamangkin, di sila na kumuha sa magulang nila. Tama. Oo. Diba? Kasi iba pa rin ho kasi yung buhay dyan kaysa dito sa Pilipinas. Kasi habang tumatagal yung inflation rate, tumataas. Lahat talaga, no? Yung sahod lang ang hindi tumataas. Tumataas man, pero hindi pa rin, Tsaka, maganda dito, DJ, pag pamilya, yung mga bata, isagot talaga siya ng government. Hanggang pag 18 nila. Oo, pati yung pag-aaral nila hanggang 18. May mga child taxes na dito. Oo. At saka, yun ang maganda. yung mga health benefits, no, di ba? Kaysa dito sa Pilipinas. Yun na nga po sabi natin kanina, kung dito ka nasaksak sa Pilipinas, dido ka na. Malamang. Malamang dedo na rin yung sumaksak sa akin. Oo. Dito, DJ, naku, wala. Napakasop ng batas dito. Hindi katulad sa atin. Kalahin mo yun 7-Eleven po yan dyan, pero walang guard the time sa inyo. Wala. Dati yung 7-Eleven dito sa Pilipinas, walang mga gwardya paggabi. Pero ngayon, halos karamihan meron na. Gwardya. Dati wala mga guard yan, parang may tao lang sila sa likod, no? Pero ngayon may guard na sa harapan talaga. Oo. Kasi uso na din ang nakawan kahit naman saan. Kahit saan, no? Kahit saan. Oo. So, kailan po plan ninyo for good, magbakasyon ng Pilipinas para magkita na kayo ng boyfriend mo? March 17, may ticket na ako dito. Aragoy, planado wag lang sana bumulyaso. Sana nga. Ilang buwan? September, October, November, December, January, February, March. May kalahating taon pa. Mabilis na yun, mabilis dito. Kaya nga, napakabilis lang ng panahon. Mabilis. Sige, may gusto po kayong batiin, mention ngayon pong hapon, mga kachismisan. Chismisan mo dyan sa comment. Shout out kala Ate Maribik Ganda, kay Cassie Ken, kay Rizal, kay Lovely England. Ano nangyari kay Maribik? Unood. Ano nangyari kay Miss Maribik? Na-sprain siya. Bakit po? Naipit sa pinto. Yung kamay? Paa. Sa pinto? Lasing siguro, akala niya. Alam mo naman yung paglinggo. Paglinggo kasi yun, tumutungga yun, no? Baka siguro, hindi niya alam. Pantayin mo, sasalang din yun. Baka naipasok niya, naiwan niya yung paa niya, tapos nirado yung pinto. O baka naman automatic door, hindi siya na-sensor. Hindi palyado yung pumalya yung sensor ngayon, sinirado ipit. Nanonood yun, DJ. Lagot ka na naman ko. Sige. Yun lang po ba? Wala nang Yun lang po, DJ. Sige. Paper de Ocampo mula sa May Alberta. Salamat, DJ. Canada. Thank you so much, baboy. Thanks. Okay, sige. Imbis na baboy tuloy. May yun ang literal na na may anting-anting. Tumalab na may masaksak, pero kalain mo yun 40 na saksak sa katawan mo, sa kamay lahat. Pero buhay na buhay yung nakausap natin ngayon, si Miss Paper de Ocampo. Oras natin, 17 minutes after 3 na ng hapon. Akala ko ba naman si Miss Maribik Bustalino na
Yung kamay yung naipit kaya hindi nakapag-cellphone. Paa. Naipit daw ng pinto. Lo. Naipit ka. Uy, uy, uy. Pasaway na pinto ay. Ubos na yung oras natin. Ang bilis naman. ₱18 after 3 ng hapon, no? Ladies and gentlemen. So hanggang dito na lamang po muna ang ating programa, ang Wanted Sweetheart / Digital Love Lines. Sa lahat po ng mga bumubuo na ating palatuntunan. Supporters natin, listeners, viewers, mga subscribers, maraming salamat! Thank you! Babalik po kami mamayang gabi, alas 8. Keep safe, keep smile, and God bless. Magandang hapon, Pilipinas! Abyan mo dyan. Love Radio, music, and more. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan.